Nagdiwang ang dating player ng Ginebra nang tuluyang talunin ng Northport ang grupo ni Coach Tim Cone. Inamin din ni Coach Tim na nagdadalamhati siya sa nangyari kay Kai Sotto, kung saan inamin din niya na hindi makikita ng ibang bansa ang the best na Gilas hanggat hindi nagsasama si Kai Sotto at AJ Edu at si Justin Brownlee. Nagbigay din ng mensahe tungkol sa pinagdadaanan ni Kai Sotto. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinadapa ng rumaragasang Northport ang Ginebra San Miguel sa kabila ng pagkamada ng double digit ng 6 na player nito kumpara sa 3 lamang na kumamada ng double digit sa Northport. Isa sa mga nagdiwang sa Northport ang dating Ginebra player na si Arvin Tolentino na naglabas ng saloobin sa nasabing panalo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Arvin sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Ito pala yung feeling na ang sarap talunin ng Ginebra. I mean, no offense meant ha. Siyempre nakita nyo naman yung crowd. I've been there and I felt that also na talagang may target sa likod mo as a Ginebra player. So happy, masaya naman. Malaking boost sa amin to, beating Ginebra. Tulad ng alam nating lahat, magaling na kupunan ng Ginebra. Minamanduhan ng magaling na coach, probably the greatest. Iba yung feeling ni Arvin, di ba? Imagine, 5 years ang hinintay bago tinalo ng grupo ni Coach Bonita ng Barangay Ginebra. Iba yon. At tama si Arvin doon, ha? Moral booster po yun sa Northport. Nakasalukuyang nasa unang pwesto ng standing sa kartadang 7-1. Isa lang ang talo sa 8 bakbakan. Achievement to para sa kanila at malaking posibilidad na makapasok sila sa minimiting kampyonato. Siyempre maaga pa, di ba? Nasa elimination pa lang tayo. Pero sa tigas na pinapakita nila at ng Northport sa bawat laban, hindi imposibleng makuha nila yung pwesto sa finals eh. Balikan natin yung pagkamada ng Ginebra or ng 6 na player ng Ginebra ng double digit sa laban. Isa siyempre doon si Brownlee na may 27 points, 12 rebounds, 4 assists at 1 block. Maganda yung stats niya, di ba? Ang problema, nagkaroon siya ng 8 turnovers. Obviously, dinamdam nila yung 8 turnovers. Ang dami kasi eh. Parang hindi normal na merong ganun si Brownlee sa laban ng Ginebra. Kahit sa Gilas, Pilipinas, hindi siya nagtatala ng ganung katinding turnovers, ganung karami, di ba? Si Scottie Thompson may 17 points, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. Si RJ Barrientos, meron din siyang 17 points. Ganon din si Troy Rosario. 17 points din yung kinamada niya dyan. At 12 naman kay Mabahan Misi. So, 6 sila doon na kumamada ng double digit. Kung tutuusin, ang laki ng production nila, di ba? 6 sila na may double digit eh. Pero pumuto kasi si Kadim Jack na nagtala ng 32 points, si Arvin Tolentino na may 29 points, at si Joshua Munzon na may 27 points. Isa rin sa mga rason paano kinatay ng Northport ang Barangay Ginebra is yung mabigat na 14 out of 24 na ibinatong tres ng Northport kumpara sa 10 out of 23 ng Barangay Ginebra. Walang duda na mabigat ang pagkatalo ng Ginebra sa Northport, pero tila mas mabigat para kay Coach Tim Cone ng magiging pagkawala ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas Pilipinas na kinumpirmang meron siyang matinding injury. Nang makausap ng media, tuluyan ang pinakawala ng premyadong coach ang kinikimkim na saloobin tungkol kay Kai Sotto. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Tornado sa Spin. Nagdadalamhati ako para sa kanya pero bata pa si Kai, 22 pa lang siya at marami pang darating sa kanya. Susubukan naming umusad habang wala siya, habang nagre-rehab siya. Walang pag-aalilangan na sobrang sulit na hintayin siya at hihintayin natin ang kanyang pagbabalik sa Gilas ng may matinding pananabik. Nasabi ko na dati na hanggat hindi natin napagsasama-sama sina Kai at AJ, hindi makikita ng ibang bansa ang pinakamahusay nating kupunan ng Gilas. Inaasahan ko na darating ang araw na yon. Eto na nga yun, hindi makakasama sa hanay ng Gilas si Kai Sotto. Sayang, di ba? Ramdam na ramdam natin yung panghihinayang kay Coach Tim. Kung kailan kasi kailangan natin ng matinding defender sa loob versus New Zealand sa susunod na window, nagka-problema. Tapos, posible pa rin na hindi siya makasama sa hanay ng Gilas dito sa Asia Cup ngayong August. Yung rehab kasi umaabot umano to ng 6 to 8 months. Depende pa yan sa magiging tingin ng mga doktor, di ba? Kung aaprubahan nila kagad, sakaling maabot na ni Kai Sotto ang 6 to 8 months ng rehabilitation. Ibig sabihin, ganun kabigat ang magiging takbo ng programa ng Gilas Pilipinas na alam natin kasama si Kai Sotto sa programa na yon. Dagdag sakit pa sa mga Pilipino yung sinabi ni Coach Tim na hindi makikita ng ibang bansa yung pinaka-the best na kupunan ng Gilas hanggang hindi nagsasama si Kai at si AJ Edu. Inaabangan pala talaga ni Coach Tim na makasama ni Kai si AJ, di ba? Dalawa sa mga future ng Gilas Pilipinas sakaling magpahinga na si Junmar at ilang player na kasama sa hanay. So ano magiging impact nito versus New Zealand and versus Chinese Taipei, yung pagkawala ni Kai Sotto? Well, ang laki niyan. Nakita na natin nung November ang dominasyon ni Kai Sotto versus New Zealand. At dahil wala siya sa gitna,
posibleng manalasa na naman ng New Zealand. Iba kasi yung 7-3 na nakaposte sa gitna kontra sa kalaban, di ba? Alam natin na hindi rin masaya ang New Zealand sa latest na development kay Kai dahil walang player na nananalangin na magkaroon ng injury yung kalaban. Pero naniniwala tayo na saasamantalahin nila yung pagkawala ni Kai Sotto. Kung nagbigay ng pahayag si Coach Tim tungkol sa magiging pagkawala ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas Pilipinas, hindi na rin napigilan ni Justin Brownlee ang magbigay ng kanyang mensahe tungkol sa issue. Ayon sa kanya, may nakikita pa rin siyang magandang future kay Kai Sotto sa kabila ng pangyayari. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Isang matinding dagok talaga yan para sa koponan at personal para kay Kai. Nai-imagine ko lang kung ano pinagdadaanan niya, but definitely send my prayers to him. Sana manatiling mataas yung spirit niya. Basta pagaling lang siya, lagpasan ng injury. Sana maging maayos ang operasyon niya at maging maayos ang proseso ng rehab. Maganda pa rin ang nakikita ko sa kanya at kung ano ang kaya pa niyang ibigay. Isa pang setback para sa isa pang matinding pagbabalik. Tama yung sinabi ni Justin, no? Dagok sa koponan ng Gilas Pilipinas at syempre lalo na kay Kai Sotto. Isipin mo magre-rehab siya ng 6 to 8 months. Ibig sabihin ang tagal niyang mawawala. Dagdag pambigat ng iniisip na dapat andun siya sa hanay ng kanyang koponan and of course ng Gilas Pilipinas. So kailangan talaga ni Kai na manatiling positibo sa kabila ng hindi magandang nangyari sa kanya ngayong pagpasok ng 2025. Alam natin hindi madali, pero may proseso naman So determination talaga kailangan niya para muling makabalik sa forma. So guys, maraming salamat.